oras po natin, 1:25 in the afternoon. Kapiling mo pa rin ang nag-iisang chicks ng radyo. Ako yon, Sindang Kara. At live na po tayo ngayon on Facebook. Kaya naman hanapin mo na sa Facebook. Oy, ang laki naman ng mukha ko sa live. Super close up yarn. Yun totoo. Grabe oily pa yung mukha ko ha. Close up nyo pa. Dali. Anyways, ayun na nga. Maraming salamat po sa inyong pagtutok ngayong araw na ito. Magkakasama na naman tayo hanggang mamaya alas 3. Kaya naman, wag na wag bibitiw. At syempre, mag-join ka na sa ating Facebook Live. Ayan, gulat ka no, pumasok ako ngayon. Kasi mamaya na yung flight naming hating gabi dahil madaling araw ang alis namin. Kaya kailangan maaga sa airport. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Pumasok na kayo sa ating live. Energy FM 106.7. Hanapin nyo lang yan. And please, like and share. Like and share. Happy Friday, everybody. Alam kong traffic Friday ngayon, pero maitatawid natin to. Ito yung mga araw na masasaya, di ba kapag Friday? Kasi, sa wakas, last day of work. Di ba? Mamaya makakapahinga na rin ako finally. O kaya naman, makakagala na rin kasi long weekend na naman, 'di ba? Saturday, Sunday. Yan. Kaya yan ang pinakahihintay mo. Pero sana maging productive ka pa rin ngayong araw na ito. Hindi yung nagmamadali kang umuwi, 'di ba? Porket last day, okay na yan, madali, next week na lang. Lagi mong iisipin kapag mag-iiwan ka ng something or ng memories sa isang bagay, tao o lugar, kailangan worth it siya para pag naalala ka, ito yung iniwan niya. Pag nag-iwan ka ng kalat-kalat, umuwi yan tapos nagkalat-kalat pa dito, tapos di nagawa yung trabaho, tapos ganyan. Yun yung maaalala sa'yo, di ba? Kaya mas maganda yung iiwan natin, yung memorable talaga. Kahit nga sa isang relasyon, di ba? Mag-iwan ka ng magandang katangian mo. Wag yung pinakapangit na katangian mo, iiwan mo yung mga pagmumura mo sa jowa mo, ganyan. Di ba? Kasi yun yung maaalala niya. At least naging mabuting tao ka. Hindi man nag-workout yung relasyon yung dalawa. Sakit naman nung di nag-workout. Di ba? Malay mo sa ibang tao mag-workout, di ba? Ito muna, happy Friday everybody. Ito, i-workout mo to. Kailangan ma-workout mo sa sarili mo ang magandang health. Diba? Kasi kailangan talaga natin yan because health is wealth. Kaya naman, kailangan natin ng food supplement na purong sangkap at walang halong chemical. Yan po ay ang MX3 capsules na low in sodium, fat-free at cholesterol-free. Nagtataglay din po ng alpha, beta at gamma nutrients. At merong ding antioxidants at anti-inflammatory properties. Ito po ay dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists and microbiologists. Kaya umani po ito ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo at maipagmamalaki natin na proudly Philippine-made. For more questions, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. At ayan, hello po sa lahat ng mga nakapasok na sa ating live ngayon. Kumusta po ang lahat? Sana ay maganda ang araw mo ngayon, maganda ang gising mo, at maganda ang tulog mo din. Hindi kagaya ng iba dyan na nagpuyat, kakapanood ng mga kung anik-anik. Tapos pagising, init ng ulo kasi napuyat ka kagabi, hindi mo kinontrol Ayan tuloy. Or sabi nito ni No De Lava, pwede po makahingi ng advice. Sige, mag-share po kayo ng story nyo sa Sincerely Kara para makakuha tayo ng advice. I-share nyo yung storya ng inyong pag-ibig, diba? Yan. Dahil dyan, ito na. Wag na nating patagalin pa ang ating story ngayong araw na ito. Dito lang yan sa Sincerely Kara. Kapag may isang taong nagpaparamdam sa atin na espesyal tayo, masaya tayo, at feeling natin, sa wakas, may magmamahal na rin sa akin. Baka ito na yun. Kaso minsan nakaka-confuse kung sweet siya ngayon, kinabukasan, hindi na.
Clingy siya ngayon, kinabukasan, iba na. Ito yung tinatawag nating mixed signals. Yung ano ba talaga? Ano ba tayo? Ito ang story ni Kurt. Isang gay na no boyfriend since birth. Kaya naman nung naka-experience siya ng something special sa pamamagitan ni Kyle na nagpaparamdam sa kanya na special siya. To the point na nag-holding hands sa sila, lumalabas, and then suddenly biglang lumayo at binlock pa siya. Gulong-gulo siya ngayon. Kaibigan lang daw ba talaga ang turing kapag sweet? Kaibigan lang ba talaga ang turing kahit hino-holding hands ka? Ano ba talaga? Kaya naman, let's hear it straight from the heart of our sender for today. Dear DJ Kara, ako po si Kurt, 21 years old, galing sa probinsya at ngayon ay nag-aaral sa Maynila. Isa po akong gay na no boyfriend since birth. Kasi nakafocus lang sa school at nung mga nakarang taon ay hindi ko pa siya masyadong iniisip. Pero ngayong 22 na ako ay sinubukan ko. Curious lang kumbaga. So nag-start yung story nung may nag-chat sa akin na random guy sa Instagram. Nag-reply sa story ko. He's 25 years old, straight at nagtatrabaho sa bangko at itawag na lang natin sa pangalang Kyle. Nag-start sa hi and hello at hanggang sa nag-uusap na ng madalas. Nag-a-update sa mga ganap niya sa buhay at ganun din ako sa kanya. Ilang weeks din kaming consistent na nag-uusap at hanggang sa nag-decide siya na makipag-meet up sa akin. Kinakabahan ako noon kasi first time ko makipag-meet up. Iniisip ko na baka sa chat lang siya mabait pero pag sa personal ay hindi na. Pero unexpected yung naging first meet up namin, DJ Kara. It was fun and memorable meet up. Mabait si Kyle, matangkad at mahitsura. Nilibre niya pa nga ako ng lunch at nanood din kami ng sine. Pagka uwi ko sa bahay, sobra yung kilig ko kasi first time ko ma-treat ng ganun. At ang saya lang sa feeling. After nung meet up na yan, DJ Kara, ay naging mas caring and concerned siya sa akin. Nagme-message kung kumakain na ba ako, wag daw ako magpapagutom, at wag na kumausap ng iba. Dapat sa kanya lang daw. Ako naman, nauto-uto, sinunod ko yung gusto niya na siya lang ang kakausapin ko. Kinilig din naman ako kasi nakikita ko yung pagiging concern niya sa akin na never ko pang na-experience. So, from hi and hello to good morning and good night. Masaya akong kausap siya, DJ Kara. At ganun din naman siya kasi sinasabi niya sa akin at madalas na din kami nagkikita. Hanggang sa umabot ng 3 buwan na naging ganun yung setup namin. Nag-expect ako na maging kami kasi yung treatment namin sa isa't isa ay parang magjowa pero hindi official. Nag-expect talaga ako noon ng sobra. Dahil curious ako, DJ Kara, na malaman kung anong status naming dalawa, tinanong ko muna yung kaibigan ko bago ko kausapin si Kyle. Kinwento ko sa kanya yung ganap namin, sinend ko sa kanya yung mga sweet conversation naming dalawa. Tinanong ko kung asyumera lang ba ako o kung ano. Sabi ng kaibigan ko, may gusto daw sa akin base sa usapan at ganap naming dalawa. Kinabukasan, chinat ko siya. Sabi ko, kita tayo at may sasabihin ako sa'yo. Nung nagkita kami, tinanong ko agad siya kung ano ba talaga kami. Kasi base sa pinapakita niya, hindi lang siya pang kaibigan lang. Nung una, ayaw niya pang pag-usapan pero dahil nagpupumilit ako, sinagot niya ako. Sabi niya, sorry kung ganyan na pala yung nararamdaman mo sa akin. Pero kasi ganito lang ako sa mga kaibigan ko. Kaibigan lang tayo. Ang sakit lang marinig yung word na kaibigan lang tayo. Pero yung mga pinapakita sa akin, hindi naman pang kaibigan lang, DJ Kara. DJ Kara, kaibigan lang ba yung nakikipag-holding hands kapag naglalakad kayo sa labas? Kaibigan lang ba yung susubuan ka ng pagkain kapag kumakain kayo? Kaibigan lang ba yung nagagalit kapag may nakikita siyang lalaki na magchat-chat sa'yo? Naguguluhan ako sa sinabi niya at sa action na pinapakita niya sa akin.
After nung usapan namin, chinat ko siya kinagabihan. Sabi ko, wag muna tayo mag-usap ng mga ilang linggo kasi masasaktan lang ako. Sabi niya lang sa akin, sige, and sorry. Kinabukasan, tininan ko yung conversation naming dalawa. Sobrang sakit, DJ Kara, kasi binlock ako. Hindi ko alam kung anong nagawa kong masama sa kanya. Bakit niya ginawa yun? Kaya ngayon, DJ Kara, naguguluhan ako. Yung saya na pinaparamdam sa akin, parang napalitan ng galit at inis kasi bakit niya ako binlock? Para saan ba yung mga sweet actions na pinapakita sa akin? Para saan ba yung mga concern and sweet messages na sinesend sa akin? Para saan yun lahat? Para lang ba saktan ako? DJ Kara, alam kong walang kami, pero parang naging first heartbreak ko siya. Ano po ba dapat kong gawin para madaling makamove on at makalimot sa kanya? Alam mo, Kurt, palakpakan kita doon. Slay ka sa pagsasabing, kaibigan lang ba yung sinusubuan? Kaibigan lang ba yung nag-holding hands? Tama ka doon, hindi kaibigan lang yon. Ano yon? Very good question. Ito yung mga tanong din para sa mga taong nagbibigay ng mixed signals. Para sa inyo to. So ano tayo? Sweet-sweet ka sa akin, tas walang tayo? Ano na? Nako. O ito na, magbasa tayo ng mga comments ito sa ating comment section, sa ating Facebook Live. Hanapin nyo lang po again, Energy FM 106.7. Ano nga ba ang masasabi nyo sa story ni Kurt? Na first time maka-feel ng pagka-in love, tapos bigo pa siya. Kasi hindi pa nagiging sila, nagmo-move on na siya agad ngayon kasi na broken hearted agad siya. Kasi ngayon pinapakita sa kanya, iba. O anyways, ito, sabi ni Ate Jonah, ay, friendzone si Kurt, wag kang maguluhan. Sabi niya, doon tayo sa realidad. Yung sinabi na ganun ang pagkatao, good luck sa'yo, makakahanap ka rin ng para sa'yo. O ito pa, mahirap pumasok sa isang relasyon kung alam mong wala kayong label. Sana inala mo muna ang status na meron kayong dalawa. Nasaktan ka lang kasi napamahal ka na sa kanya. At ang masakit doon, sinabi pa niya sa'yo na kaibigan lang ang turing sa'yo. Move on ka na, hindi siya ang tamang tao na kalaan para sa'yo. May tamang tao na darating sa'yo at mamahalin ka ng tunay at totoo. Sabi ni Rhea. Lahat ng bagay minsan ay hindi permanent. So enjoy the moment. Don't expect too much para di ka masaktan. Ay, very true. Minsan kasi nag-i-expect na tayo sa pinapakita rin naman sa atin. Kaya umaasa tayo na, dahil malambot yung puso natin, ano magagawa natin, di ba? So don't expect na lang. Unless sabihin niya sa'yong, tayo na, hindi tayo, di ba? Doon mo malalaman talaga eh. Pero wag ka daw mawala ng pag-asa. Sabi ni Ate Arlene Neri. Sakit naman yan, lalo na nag-expect kang maging kayo. Ang hirap ng ganyan ang nararamdaman mo. Sana makatagpo ka ng tamang tao for you. Sabi ni Veron. Baka friendship lang siguro kayo at walang meaning sa kanya yun. Ay, for the benefit of the doubt naman, si Ate Melody, oo nga naman, baka daw friendship lang, no? O ito pa, Kurt, kaibigan lang ang gusto niya sa'yo. Sabi ni Ate Rosalie. Relate ako. Parang MU kayo. Oy, sabi ni Mami Cora. Mami Cora, relate ka? Nako. Nag-assume ka kasi baka tropa lang ang gusto niya sa'yo. Sabi naman ni Nene. Sa pagliligawan, dapat black and white. Dapat malinaw kung anong purpose ng panliligaw at pagpapaligaw para makaiwas mag-assume. Sabi ni Peter Smeng. Yun nga, kaso hindi niya alam kung nanliligaw ka ba o hindi. Kasi puro paramdam lang eh. Kaya dapat talaga magsasalita, di ba? Para walang expect. Kung ano yung sasabihin mo, doon tayo. Hay nako. Hindi ko naranasan yan, DJ Kara, kasi ako, jowa ko, ka-holding hands ko. Normal lang mag-holding hands sa isang best friend kapag pareho kayong babae. Sabi ni Je Kabigas. So yan. Normal lang daw kapag pareho kayong babae. Don't expect anything to a person. Masasaktan ka lang. Huwag umasa. Sabi naman to ni Ate Vilma. Huwag daw mag-expect para hindi masaktan. Kaya siguro sinubuan ka niya, pinatikim lang niya sa'yo kung anong masarap na food. Sabi naman ni Rovisel, pinatikim ka lang pala eh.
As a clingy friend and having friends na clingy, parang normal sa amin ang sweet and holding hands. Pero parang hindi normal na pagbawalan kang makipag-usap sa ibang guy dahil it will show exclusivity for people na in a relationship. Oy, very good point to, sabi ni Russell. Oo nga naman, sige, pwede nating sabihin na yung pagka-clingy or yung pakikipag-holding hands pwedeng itawid. Pero bakit kanya pinagbabawalan? Ano, binabakuran ka? 'Di ba? Ba't ka binabakuran? Sabi naman to ni Russell. Ito pa. Sabi dito, actions is louder than words, kaya wag mag-assume kasi masasaktan ka. Sabi ni Jane. But anyways, nakakagigil naman talaga to no? Kapag halimbawa yung isang tao, nagpaparamdam sa'yo ng sweetness, clingy siya sa'yo, may paselos-selos effect, 'di ba? May pa-taker-taker, may pakain ka na, ano gawa mo. 'Di ba? Kasi hindi mo man biniverbalize, pero pinaparamdam mo sa kanya special siya. Lalo na kung binabakuran mo na wag kang punta doon, wag kang ganyan. Sa isang relasyon lang yun nangyayari dapat. Pero kung ganyan yung pinaparamdam sa'yo and then all of a sudden, biglang magbabago, then ang tawag dito ay mixed signals. At kadalasang nangyayari yan sa mga bagets sa mga teenagers. Bakit nangyayari? Kasi kadalasan nagbabago-bago ang isip at puso ng mga teenagers. Yun, kasi bata pa sila. Minsan hindi pa talaga sure kung anong nasa puso nila. So kunyari ngayon gusto ka niya, pwedeng kinabukasan hindi na, iba na ulit yung gusto niya. Pwedeng mangyari talaga yon sa mga kabataan. Pero hindi ko nilalahat kadalasan lang talaga siyang nangyayari. Pero hindi maganda yon. Kasi dapat bago ka pumasok sa isang tao, o bago ka magparamdam ng sweetness o pambabakod, make sure mo muna sa sarili mo, gusto ko ba talaga to? Kasi baka makasakit lang ako. 'Di ba? Hindi maganda kung makakasakit ka lang. So, i-make sure mo muna sa sarili mo, gusto ko ba talaga or baka crush lang to? At wag mong bakuran. At ikaw naman, wag din tayo masyado mag-expect. But I understand Kurt Kasi si Kurt, hindi pa nagkaka-boyfriend. At alam naman natin kapag, alam mo na, ang puso mo ay hindi pa nakakaramdam ng kahit na ano, sa kahit sino, pag pumintig yan para sa isang tao, ang hirap talaga Pure yung pagmamahal mo, so mag-e-expect ka talaga at mag-e-expect. Pero itry mong wag ibuhos lahat. Unless hindi niya sinasabi sa yung gusto ka niya. Mahirap kasi mag-dwell lang sa pinapakita sa'yo. 'Di ba? Mahirap lang yun na hinawakan ka, yun na yun. Niyayakap ka, yun na yun. Minsan kasi hindi ganun ang ibang tao. Minsan may mga taong paasa. Aminin na natin. 'Di ba? So para hindi ka masaktan, alamin mo kung ano ba ang pakay niya sa'yo. Kasi sa dulo, ikaw lang din ang masasaktan. Kapag hinayaan mo na sweet kayo pero wala naman palang patutunguhan, wala naman pala siyang sinasabi hanggang ngayon, mahirap umasa sa wala. Mahirap umasa sa wala ka naman pala talagang inaasahan. Kagaya na nangyari kay Kurt. Naging broken kahit hindi naging sila. At madalas mangyari din yan hindi mo naman kailangan pumasok sa isang relasyon para makaramdam ng pagiging broken hearted. Kung minsan nga mas nabubroken pa tayo sa mga taong hindi natin diba? Kumbaga, hindi natin nabibigyan ng commitment nang walang relasyon. Kaya nangyayari talaga yan. Pero mahirap talaga kapag mixed signals ang pinag-uusapan. Kasi paano ka magtitiwala sa isang taong hindi sure and giving you mixed signals? Ibig sabihin hindi rin sure yung ipaparamdam niya sa'yo. Yung commitment na pwede niya ibigay sa'yo. At magsisettle ka ba sa isang taong hindi sure sa'yo? Siguro Kurt, isipin mo na lang na at least ngayon pa lang nalaman mo na. Kesa naman sa along the way, bigla mong malaman may jowa na pala to. At least ngayon pa lang, may block na naganap, minsan masakit lang talagang tanggapin. Pero marirealize mo na, ay buti na lang pala na wala siya. Kasi hindi ko naman deserve yung gantong klaseng pagmamahal. Na panandalian at pansamantala lang pala. Kaya kayo, pag may nararamdaman kayong sweetness na nagpapakita sa inyo or mixed signals,
Dapat maging ano na kayo prangka na kayo Either you love me or not. Ganun. And stop sending mixed signals. Because they are causing mixed emotions. Nakakabaliw yan. Yung isip ka ng isip kung ano ba talaga. Ibig sabihin lang yan, Kurt, or sa mga nakikinig at nanonood kapag pinaparamdam sa inyo yan, it means that the other person isn't going all in on you. Hindi siya all in. Kaya wala na yan. And Kurt, do yourself a favor and take mixed signals as a no. Sincerely,